Naranasan mo na ba na sigawan ng kapitbahay sa harap ng madaming tao? Pinahiya ka, minura ka, at pinagbintangan pa. Akala mo, simpleng away lang yan. Hindi po. Sa batas, may pananagutan ang pambabastos at pang-iiskandalo. Karamihan sa mga kasong ito ay unang idinadaan sa katarungang pambarangay. Bago makarating siyempre sa korte. Sa video pong ito mga kabarangay, pag-uusapan natin kung anong mga kaso ang maaaring kaharapin ng ating mga kapitbahay na iniiskandalo ka at bakit mahalaga ang papel ng barangay ng lupon tagapamayapa sa pagresolba nito. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at para dun sa mga bago sa channel na ito, tinatalakay natin dito ang katarungang pambarangay, ang sistema ng hustisya sa barangay na naglalayong marisolba ang mga alitan ng mapayapa, mabilis at hindi magastos. Ito po ang mahalaga nating tandaan. Ang katarungang pambarangay ay hindi lamang para mag-areglo. Ito rin ay isang mekanismo para maiwasan ang paglala ng sigalot, mabigyan ng pagkakataon ang mga magkakapitbahay na magkaunawaan at mabawasan ang mga kasong napupunta sa korte. Simulan po natin mga kabarangay sa unjust vexation. Ang unjust vexation ay kapag ang isang tao ay nang iistorbo o nang gugulo ng walang sapat na dahilan. Halimbawa, yung paulit-ulit na ikaw ay sigawan o pagsigaw, pang-iinsulto, pananakot ng walang pisikal na pananakit. Meron po itong parusa na multa o pagkakakulong. Ano ang kaugnayan nito sa katarungang pambarangay? Ang unjust vexation ay karaniwang saklaw ng katarungang pambarangay kung ang nag-aaway ay magkapitbahay, parehong residente ng iisang lungsod o munisipalidad. Ang ibig sabihin nito, bago kayo magsampa ng kaso sa korte, kinakailangan munang dumaan sa mediation ng punong barangay, kung hindi successful si kapitan, sa conciliation ng lupon tagapamayapa o ng pangkat tagapagkasundo. Mga kabarangay, kung hindi ito idadaan sa barangay, maaaring madismiss ang kaso sa korte. O pag-usapan naman natin yung alarms and scandal. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng iskandalo sa pampublikong lugar na nakakaabala sa komunidad. Halimbawa, yung pagwawala sa kalsada, malakas na sigawan sa harap ng iyong bahay, paglikha ng gulo na naririnig ng kapitbahay. Ito po ay meron ding kaukulang parusa o pagkakakulong. Ano naman ang papel ng barangay? Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang barangay dahil ang barangay ang unang tumutugon sa reklamo. Maaaring pigilan agad ng barangay ang paglala ng gulo. Pinoprotektahan ang kapayapaan ng komunidad. Layunin ng katarungang pambarangay na maibalik ang kaayusan at respeto sa pamayanan. Pag-usapan naman natin, ano yung slander by deed? Ito po ay pamamahiya sa gawa. Ito ay paninira gamit ang kilos. Halimbawa, panunula habang sinisigawan, pagwawala para ipahayag, pagwawala para ipahiya ang kapwa, paghampas ng pinto sa harap ng tao. Siyempre, meron din itong kaukulang multa o
pagkakakulong kung ito ay dadalhin sa korte. Sa barangay, hindi pinarurusahan ang may sala. Ang layunin ng barangay ay maibalik ang magandang relasyon. Ito po ay sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap, maipaalala sa mga partido ang respeto sa kapwa at maiwasan yung paulit-ulit na alitan ng magkakapitbahay. Sa pamamagitan ng mediation o conciliation, madalas ay nagkakaroon ng kasunduan na sinusunod ng magkabilang panig. Ano naman ang oral defamation o slander? Kapag ang isang tao ay nagsasalita ng mapanirang salita laban sa kapwa. Halimbawa, pag-aakusa ng hindi naman totoo, panglalait sa harap ng tao, pagpapahiya gamit ang salita. Ang parusa, depende kung light o grave slander ito. At bakit ito dapat dumaan sa katarungang pambarangay? Maraming kaso ng slander ang nag-uugat lamang sa hindi pagkakaintindihan, galit, at yung chismis. Kaya sa barangay, may pagkakataon ang bawat panig na magpaliwanag. Natutulungan sila na magkaayos nang hindi na umabot sa matagal at magastos na proseso sa korte. Yun namang grave threats o light threats. Kapag may kasamang pagbabanta ng pananakit o masamang mangyayari. Ito po ay may parusa depende sa bigat ng sitwasyon. Kaya ang papel ng barangay sa threats cases, ang barangay po ay mahalaga. Mamagitan agad bago lumala ang sitwasyon, mabigyan ng proteksyon ang biktima at maiwasan ang ibayo pang karahasan. Ang katarungang pambarangay, mga kabarangay, ay preventive measures o preventive mechanism. Layunin nito na pigilan ang gulo bago pa ito maging isang krimen. Kaya ito po yung tamang proseso sa katarungang pambarangay. Kapag iniiskandalo ka, mga kabarangay, una, kailangan magpa-blatter. Sumunod, ma-schedule ito para sa isang hearing. Una ay dadaan sa mediation. Sumunod ay conciliation. Kung nagkasundo, mas mabuti po. Kapag wala namang kasunduan, ang huling pwedeng maitulong ng barangay ay ang makapag-issue ng Certificate to File Action o CFA para maipagpatuloy nila yung kanilang away o yung kanilang gusot sa korte. Ito pong CFA, mga kabarangay, para dun sa hindi pa nakakaalam, ang nagbibigay ng karapatan na magsampa na ng kaso sa korte. Ang katarungang pambarangay po ay hindi lang sistema ng pag-areglo. Ito ay nagpapanatili ng kapayapaan, pagpapanumbalik ng mga relasyon na nasira, at pagpapalakas ng hustisya sa mga barangay. Kaya mga kabarangay, kung ikaw po ay isa sa mga nakaranas ng karahasan, ng pambabastos o iskandalo, tandaan, hindi mo kailangang manahimik. May batas na nagpoprotekta sa iyo at may katarungang pambarangay na handang tumulong. Ayan mga kabarangay, kung kayo po ay may nakuhang aral dito sa video ito, maaari kayong mag-like, maaari itong i-share sa inyong mga kabarangay, at maaari po kayong mag-subscribe kung hindi pa kayo subscribers ng Katarungang Pambarangay channel na ito.
Kaya po para sa mas marami nating mga kabarangay, mga Pilipino, maging mulat po tayo sa ating mga karapatan at sa kahalagahan ng katarungang pambarangay. Muli, ako po si Jeffrey at hanggang sa mga susunod nating mga videos.